Isang napakagandang araw po sa inyo mga kababayan. Ngayon ay ating alamin kung mayroon pa bang paraan upang iligtas ang ating mga kabundukan laban sa land erosion. Ito po ay ilang taon ng aking ini-experiment mula sa aming lupang minana mula sa aming mga magulang. Ang lupang ito ay talagang mabato at mabundok. Ngayon ay kinumbert na namin into forest reserve. Kung makikita po ninyo, ayan po, may pangalan ang forest reserve. Parang eksperimento po ito kung paano isalba ang ating kagubatan na hindi naman mamimiligro ang ating income. Tulad nito, makikita ninyo ay multi-crops, iba't ibang pananim. Maraming puno ng pili at mayroon pa ring nyug at maraming puno ng anahaw. Halimbawa ng puno ng anahaw na napakataas na po, mga ilang taon pa ay pwede na itong gawing poste. At ang mga dahon niya, binibili po yan per piece. Tulad ng ipinakita ko kanina, ay sadyang napakabato ng dalisdis ng aming bundok. Ngunit makikita ninyo, punong-puno pa rin ng tanim. Tulad nito, napakaraming anahaw. Hindi na nga makatubo ang mga damo dahil hindi na makapenetrate ang sinag ng araw dito sa ibaba. Ngayon mga kababayan, ating alamin kung bakit ang puno ng pili ay isang magandang itanim sa mga dalisdis ng bundok, lalo na doon sa mga mayroong land erosion. Ang mga punong piling ito na nasa likod ko, ito po ay tinanim ng aking ama nung nabubuhay pa siya, mga ilang taon na ang nakaraan. Pero sa ngayon ay napag-aanihan na namin ito ng mga bunga. Ito po ang mga advantages ng puno ng pili. Makikita po natin ang puno ng pili na ang kanyang mga ugat ay napakalalaki at magaling ho siyang magsala o mag-hold ng soil against land erosion. Ito po ang puno ng pili at sa puno niya may mga nahuhulog na mga bunga at tumutubong muli na pwede nating itanim. Kung makikita po ninyo, massive po ang kanyang mga ugat, sumisiksik sa mga bato. At hindi po ito basta natatangay ng land erosion sapagkat sumisiksik siya sa ilaliman ng mga bato at ng lupa. Ito po ang mga halimbawa ng puno ng pili na ang katawan nito ay halos kasing laki pa lang ng aking kamay nung ay namumunga na. Siguro mga wala pa itong 3 taon ay namumunga na. So kung pagtsatsagaan natin taniman ang mga dalisdis ng bundok ng puno ng pili ay makakaligtas po ang ating kagubatan na hindi nasasakripisyo ang ating pinagkukunan ng yaman. Ang mga advantages sa pagtanim ng puno ng pili, ito ay napaka-in-demand sa market o kahit sa world market. Lahat po ay napapakinabangan mula po sa puno hanggang sa bunga nito. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang bahagi ng aming lupang ito ay hindi basta-basta isang bundok, kundi po ito po ay bundok ng mga bato na ibinuga ng bulkan na kung hindi matataniman ng kahoy ay magkakaroon ng land erosion. Just imagine ang napakalalaking batong ito ay bumagsak sa paanan ng bundok. So, kailangan talagang mayroong mga kahoy dito upang maiwasan ang land erosion. Ito ay bahagi ng aming lupa. Kung makikita po ninyo, ito ay ginawan ko ng grotto, ang isang bahagi ng
rocks formation. Nakahilera po yan at talagang napakalalaki. Sabi ko nga, ang lugar nito ay sadyang sagana sa malalaking bato. Kung mapupunan po ninyo, hindi po basta bato yan, kundi mga tumigas ng mga lava. So nandito na tayo ngayon sa tuktok ng aming lupa. So pwede rin po palang mag-enjoy tayo. Nature and human. Hindi tayo magkaisa. Tulad nito, ang ginawa ko noong ilang taon lang nakaraan, ginawa ko itong view deck para makita ko mula rito ang view ng Buhi. Yan po ang Lake Buhi sa likod ko. At makikita nga yung tower ng dalawang cell site, ang Smart at Globe. At yun naman po ang kabundukan ng Buhi. Hindi ko lang makapakita ditong maigi sapagkat sa kalayuan, makita po ninyo sa bundok ay napakaraming mga uka o yung mga mayroong brownie sa bundok. Yun po ang gustong sabihin ay napakaraming landslide ang nangyari sa kabundukan ng Buhi. Ayaw po nating mangyari yan dito sa aming kabundukan. So much as possible, ginagawan ho natin ang paraan para ma-save at maiwasan ang land erosion. Ulit-ulit ko pong pinapaalala sa mga tao na pwedeng makasurvive ang kalikasan, ngunit ang tao hindi makakasurvive kung wala ang kalikasan. Ito po ay bahagi ng aking project few years ago na doon sa tuktok ng bundok ay nilagyan ko ngayon ng view deck. Pwede kayo mag-picnic o mag-ihaw-ihaw dito o just look at the beauty of the nature. Kung ating pong papansinin, ang bayan ng Buhi ay napapaligiran ng mga bulkan. Mula dito sa aking likuran, ang nagbuga ng napakalalaking bato pong ito ay ang Bulkang Asuk. At sa kalayuan yon, sa kabilang bundok namang yon ay ang Bulkang Isarog. At yung mga bundok na yon, ang makikita naman ninyo, ang Mount Tiwi ay considered rin na isang bulkan sapagkat may natatagpuan ding mga hot spring tulad sa barangay Iraya ng bayan ng Buhi. At sumunod ang Mount Malinaw, considered din na isang bulkan. At ang pinakamaganda sa lahat, ang Mount Mayon. Mga kababayan, kapag hindi natigil ang pag-convert ng mga forest land into farmland, ay hindi matitigil ang mga pagguho ng lupa sa bundok. Mga kababayan, mayroon pong paraan na hindi masasakripisyo ang ating pinagkukunan ng income. Pumili lang po tayo ng mga puno at maging matalino sa pagtanim nito at i-income po tayo na hindi nasasakripisyo rin ang ating kalikasan. Salamat po sa inyong lahat. Tulong-tulong po tayo para ating isalba ang ating kagubatan para sa sunod na salinlahi. Ito po ang inyong kababayan, Jesse, mula dito sa kanilang kabundukan sa Sagrada Tokyo Valley, Buhi, Camarines Sur. Paalam po.